Anong dapat mong malaman tungkol sa Israel-Hamas war? Welcome back sa ating channel. Sa video na ito ay susubukan kong ipaliwanag sa iyo kung saan nga ba nag-ugat ang napakatagal na hidwaan ng Israel at Palestine. Or should I say, Israel at Hamas, given the context ng patuloy na nangyayaring digmaan doon ngayon. Ang nakakatawa lang dyan ay depende sa kausap mo, Israeli ba o Arabo, iba ang timeline na i-emphasize nila. Sasabihin ng Israel ang 1967 o ang 2005 para i-highlight ang magandang ginawa ng Israel, samantalang sasabihin ng Arabo, teka muna, pag-usapan natin ang 1948 o bago pa ang 1948. So bago tayo magpatuloy, tandaan mo lang na depende sa side na tinitingnan mo, may mga aspeto na ayaw pag-usapan kasi doon mahinang argumento nila. Isa pang gusto kong sabihin bago tayo magpatuloy ay we condemn in the most unequivocal terms the atrocities perpetrated by Hamas that led to this war. Kahit pa sabihin nilang inapi sila, hindi ito sapat na dahilan para pumatay ng mga inosenteng tao. Isang terrorist organization ng Hamas at dapat lamang silang puksain. I just want to be able to say that very clearly. Now, handa na tayong balikan ng simula. Noong 1700 BC, ay nanirahan sina Abraham, Isaac at Jacob sa Canaan, na kasalukuyang nasa hilagang bahagi ng Israel at West Bank. Kung matatandaan nyo sa kwento ng Biblia, pinamunuan ni Moses ang pag-alis ng mga Israelita mula sa Ehipto dahil ang sabi ng Panginoon sa kanya ay mayroong lupang ipinangako sa kanila. Ang lupang tinutukoy sa kwentong ito ay ang Canaan. Tinawag rin sa iba't ibang pangalan ang Canaan. Kasama na rito ang Promised Land, Land of Israel, Palestine, at Holy Land. Noong 1000 BC naman ay itinatag ni Haring David ang Jerusalem bilang capital ng kanyang kaharian, ang kaharian ng Israel. Noong 931 BC, matapos mamatay si Haring Solomon, ay nahati sa dalawa ang kaharian ng Israel. Ang Hilaga ay nanatiling kaharian ng Israel at ang capital nito ay ang Samaria, samantalang ang tumiwalag na kaharian ng Juda ang nasa timog na Jerusalem naman ang capital. Naalala mo ba ang kwento ng Good Samaritan? Samaritan ang tawag sa mga naninirahan sa Samaria na capital ng kaharian ng Israel sa mga panahong ito. Bagamat hati, ang mga Israelita sa kaharian ng Israel at ang mga Hudyo sa kaharian ng Juda ay mayroon pa ring parehas na relihiyon, ang Judaism. Sa kasalukuyan, ang mga kaapu-apuhan nila, both ng Israelites at Jews, ay tinatawag na Jew na lahat. Ang mga panahon na iyon ay puno ng mga labanan at pananakop, dala ng hidwa ang nag-ugat sa relihiyon. Maraming mga Hudyo ang umalis. Gusto lang nilang mamuhay ng malayo at malaya sa mga digmaan. Pagdating ng 63 BC, ay nasakop na ng Roman Empire ang kaharian ng Juda at pinalaganap nila ang Kristyanismo sa lugar na ito. Sa mas kilalang mga dokumento ngayon, ang kaharian ay kinilala ng mga Romano bilang probinsya ng Juda. Sa iba namang kwento, pinalitan ng mga Romano ang pangalan nito, Palestine na. Dito na nagsanga ang kwento ng pangalan. Kung ano nga ba talaga? Ang opinion ko tungkol dito ay maaring both were true at the same time. For example, ang Kingdom of Thailand ay kilala officially as Thailand. Pero sa mga ordinaryong mamamayan ng Thailand ay maririnig mo pa rin ang tawag na Siam sa bansa nila. Kagaya rin ng Myanmar, kung saan maririnig mo pa rin sa mga tao ang tawag na Burma
sa bansa nila. Siyempre at that time, ang official ruler ng lugar na ito ay ang Roma. At para sa kanila, probinsya ng Judea ang pangalan ng lugar. Hindi nga kingdom kundi province. But even those two, province at kingdom, were both true at the same time. Pero, pagdating naman ng 636 AD, which is 700 years matapos sakupin ng Roma ang Palestine, ay sinakop naman ng mga Arabo hindi lang ang Palestine, kundi pati ang kaharian ng Israel. So at this point, nabuo na muli ang Palestine at ang naging capital nito ay ang Jerusalem. So di ba? Sinabi natin na dahil sa pananakop ng Roma ay mga Kristiyano na ang mga tao sa Palestine. Pagdating ngayon ng mga Arabo, maraming mga Kristiyano at Hudyo ang na-persecute. At dahil dyan, marami sa kanila ang nagsialisan. At ang mga natira ay naging mga Muslim. Para tayong mga Pilipino, na sa loob ng 300 years ay mostly naging mga Kristiyano na. Mula 636 AD hanggang 1917, ang Palestine ay mostly nasa ilalim ng mga Arabo. Now, itong napakatagal na pananakop ng mga Arabo sa lugar na iyon ay mas kumakatig sa pangalang Palestine kaysa sa pangalang Israel sapagkat hinding-hindi pa sisikatin ng mga Muslim ang pangalang Israel dahil malakas ang kaugnayan nito sa mga naunang relihiyon ng mga Hudyo, which is Judaism na nga. Samantala, sa mga panahong iyon, dumami ang mga Hudyo na nagpunta sa Europe at yumaman. Nagbuklod-buklod sila at nagbuo ng isang kilusang tinatawag na Zionism, na ang layunin ay magbuo ng isang estadong Hudyo or Jewish national state sa kanilang homeland, which is ang Palestine na nga. Gusto nilang bumalik at sa pamamagitan ng kilusang ito na Zionism ay pagpaplanuhan nila kung paano ito gagawin. Noong 1917, nang natalo ng British ang mga Ottoman sa unang digmaang pandaigdig, ay inokupahan ng British ang Palestine. Tinulungan ng British ang maraming Hudyo ang makabalik laban sa kagustuhan ng mga Palestinian na nakatira na doon. Mass immigration ang nangyari sa loob lamang ng 3 taon, kung kaya noong 1920 ay nagkaroon ng marahas na riot laban sa mga bagong salta ng mga Hudyo. Mula 1917 hanggang 1920, ang lugar ay kinikilala na sa pangalang Palestine, even by the British, kahit pa may mga bagong naninirahan ng mga Hudyo. Noong 1922, 5 taon lamang mula nang nagsimulang magsibalikan ng mga Hudyo, ay naiulat sa census na ang populasyon ng Palestine ay binubuo ng 89% na Arabo at 11% na Hudyo. Subalit, by the end of 1947, which is 30 years lamang mula nang buksan ng Palestine sa mass immigration, ang mga Hudyo ay 31% na ng populasyon. Ang mass immigration ay nagdulot ng malaking pagbabago sa demographics sa lugar na ito at nagdulot ng pagkabahala sa mga Arabo. In my opinion, natural na reaksyon ito. Kung ako ang Arabo, talagang mapapaisip ako. Ang dami naman na nila. Parang gusto nilang sakupin ang lugar ko. But here's the thing. Kasama ng pagdating ng mga Hudyo ay ang pagpasok ng pera. Pinondohan ng British ang mga Hudyo para makapagtayo sila ng mga negosyo. Ngunit, hindi naman nila binigyan ng pondo ang mga Arabo. Kung kaya't mula 1917 hanggang 1936, ay doble ang paglaki ng ekonomiya ng mga Hudyo kumpara sa ekonomiya ng mga Arabo. At noong 1936, ay naungusan na ng mga bagong saltang Hudyo ang mga Arabo pagdating sa ekonomiya. At nang nangyari ito, ay nag-aklas na ang mga Arabo. Imagine, sa loob lamang ng hindi hihigit 20 years, ay ang yayaman na ng mga bagong salta. Masagana ang kanilang pamumuhay thanks to the funding ng mga British. Samantalang, ang mga Arabo ay mas sumadsad pa
ang kalagayan sa buhay. Paano naman kasi binigyan ng mga British ng unfair advantage ang mga Hudyo? Nagsimula ang pag-aaklas ng mapatay ng isang British police ang isang Palestinian guerrilla leader. Ipinakulong ng mga British ang mga nakasali sa pag-aaklas nang walang hinaing kaso. Naglagay ng curfew, nilatigo ang mga tao, dinimolish ang mga bahay, at nagsagawa ng collective punishment laban sa mga nayon at pamilya kasama na yung mga walang kinalaman sa pag-aaklas. Tinatayang 10% ng adult Palestinian male population ang either pinatay, nasugatan, diniport, o kinulong. At dito na nagsimula ang pag-alis ng mga Palestino sa Palestine. At least yung mga may kakayahang umalis. I mean, yung may resources para makaalis. Sa paglipas ng mga taon, more and more Palestinians pa ang nagsialisan. Noong 1937 ay nagkaroon ng rekomendasyon para hatiin ang Palestine into Jewish and Arab states. Makukuha ng mga Hudyo ang Tel Aviv, ang mga lugar malapit sa dagat, ang mga valley sa Hilaga at parts ng Galilee, samantalang makukuha ng mga Arabo ang West Bank ng River Jordan, ang gitnang Palestine at ang disyerto sa timog. Ang Jerusalem naman ay mananatili sa kamay ng mga British. So basically, makukuha ng mga Hudyo ang mas magagandang lupain, ang beach at ang mga valley kung saan mainam ang lupa sa pagpapatubo ng mga pananim. Samantalang makukuha ng mga Arabo ang mga mababatong lugar at ang disyerto. Natural, pumayag ang mga Hudyo. But wait, there's more. Ang sabi ng mga Hudyo, masyadong maliit ang lupang ibinibigay sa kanila. Well, maybe in terms of area, their land was smaller. But they were only 1/3 of the population. Plus, they get the prime lands. Ano ang gagawin mo sa disyerto? Malaki nga ang disyerto pero mahirapan ka naman magpatubo ng tanim doon. So itong Jews, they want more prime lands, which has the effect of driving the Palestinians further into less desirable sections of the lands. Binanggit rin sa rekomendasyon ang forced population transfer or population exchange. Persahang paglilipat ng mga tao, which is kaparehas ng ginawa ng British sa India at Pakistan, kung saan ang mga Arabo na ninirahan noon sa present-day India ay kinuha at inilipat sa present-day Pakistan. So kung ikaw ay isang Arabo na naninirahan malapit sa beach, or kung ang pamilya mo ay nagtatanim sa isang valley sa loob ng 18th centuries, ay persahan kang paalisin para ilipat sa disyerto so that the Jews can move in. Think about that. Kung ano ang mararamdaman mo kung ikaw ang nasa ganyang kalagayan. Obviously, naapi ang mga Arabo sa ginawang ito ng British. But of course, I get it. Natural. Pabor ang British sa Jews. By 1939, ay nagapi na ng mga British ang rebellion gamit ang mga kasabwat na Palestinians. Kumbaga sa atin, mga makapili sila na pumanig sa mananakop. But think about this. Kahit na hindi ka sumali sa pag-aaklas, ngunit naapektuhan ka sa mga ginawa ng mga British. For example, inalis ka sa lupa mong sinasaka at nilagay ka sa disyerto o sa mabatong lupa, o namatayan ka ng kamag-anak, magtatanim ka ng galit. And this deep, suppressed anger will be passed on to your children. Reminder lang, 1930s pa lang to, at nagkakagulo na sila. Hindi pa pumapasok sa eksena si Hitler. Hindi pa nangyayari ang Holocaust. First wave of mass immigration pa lang to. Ayon kay David Ben-Gurion, ang pinuno ng Jewish Agency, sa kanyang diary, a really Jewish state is about to become a reality. Ang isang tunay na estadong Hudyo ay mangyayari. Para sa kanya, ang pagbibigay ng kalupaan sa mga Hudyo
ay ang unang hakbang pa lamang sa planong unti-unting pagbawi sa buong bansa sa magkabilang panig ng Jordan River. At mas lalo niyang ikinatuwa ang rekomendasyon na sapilitang paglilipat ng populasyon. So wala talagang plano ang Zionists to coexist with the Arab Palestinians. The plan was to claim the entire country all along. In fact, itinatag ng Jewish Agency ang Jewish National Fund, isang NGO, noong 1901 para bumili at mag-develop ng lupa para sa titirhan ng mga Hudyo. Take note, 1901, over 15 years bago pa nagsimula ang pagsidatingan ng mga Hudyo sa Palestine. By 2007, tinatayang pag-aari ng Jewish National Fund ang 13% ng total land area ng Israel. Nakipagtulungan itong Jewish National Fund sa isang mayamang Rothschild mula sa kilalang banking dynasty na supporter ng Zionist movement. Ibinigay niya ang kanyang kalupaan sa Israel plus 15 million francs sa Palestinian Jewish Colonization Organization. Yes, organized ang colonization ng Palestine by the Jews. Gamit ang napakalaking halagang ibinigay sa colonization organization, unti-unting napasa kamay ng mga Jew ang magagandang lupain sa Palestine. This Palestine Jewish Colonial Organization was established in 1924 and disbanded only in 1957 when the colonization of Palestine was completed. Success, di ba? Matagumpay ang pananakop ng mga Hudyo sa Palestine. So imagine kung saan na lang napunta ang mga Arab Palestinians. Sa club, di ba? And then Hitler entered the picture. His twisted politics not only killed thousands upon thousands of Jews in Germany, Poland, Russia, and Eastern Europe, but also the displacement of those who survived. Nakuha ng survivors ang suporta at simpatya ng major Allied powers, which included Britain, France, and the USA. The survivors went to some of these countries, but the majority of them went to, you guessed it right, Palestine. Initially, Britain only wanted to help 15,000 maximum number of Jews per year to return and resettle in Palestine. But the Zionists managed to make it an open season. Iba rin kasi talaga ang mga utak at pagiging organized ng mga Zionist. Ayoko silang ikumpara sa mafia o sa sindikato, pero parang may ganun silang karakteristik. Deeply entrenched sila sa mundo ng mga negosyante at mga politiko. Matindi ang kanilang connections. Pagkatapos ng digmaan, negatibo ang opinyon ng British public sa pananatili ng gobyerno nila sa Palestine. Bagsak ang kanilang ekonomiya at pabigat sa kanila ang pag-maintain ng libu-libong army personnel sa Palestine. Nangungutang ang Britain mula sa US noon. Pero ang sabi ng US, sige, pautangin kita pero mag-repatriate ka ng 100,000 pa na Jews papuntang Palestine. Which is, yun na nga, yung mga Holocaust survivors. Gusto rin kasi ng Amerika na medyo mabawasan ang refugees sa kanila. Dagdag pa rito, yung mga Jews na nasa Palestine na ay gusto nang paalisan ng mga British. Gusto na nilang itatag ang kanilang Israel, once and for all. So Britain said, okay fine. Britain basically dropped Palestine like a hot potato and never even accepted the responsibility of overseeing the proper and peaceful implementation of the partitioning. Obviously, may gulo yan during the early years after the partition. Expected na dapat ang civil war. Sa pagbitaw ng Britain, para na ring sinabi ng Britain, bahala kayo sa buhay nyo. So ito na nga ang plan, which looks really weird if you ask me. The yellow one is for the Arabs. The orange one is for the Jews. I say weird because for the repatriation to look like that, obvious na yung magagandang mga lote ay ibinigay sa Jews. Mas mabuti pa yung North and South Korea kasi ginuhitan lang ng linya sa gitna. Both sides may maganda at hindi magandang lupa. Itong sa Israel,
Obvious na pinamilian. Natural, the Jewish agency accepted the plan while the Arabs rejected it. May nagawa ba sila? In the long run, wala. But they tried to do more than protest the unfair partition plan. This partition plan caused a full-scale civil war. Violence led to the death of hundreds of Arabs, Jews, and even British people in the months that followed. Obviously, the more aggressive side were the Arabs. Paano ba naman? Alam nilang lugi sila. They always get the short end of the stick. So sila ang naging bad guy at itong mga Jews ang naging good guy. Noong May 14, 1948, ay itinatag ang Jewish State of Israel ayon sa partition plan ng United Nations sa kabila ng hindi pagpayag ng Palestinian Arabs. Lumusob kaagad ang Jordan, Egypt, Syria at Iraq para pigilan ito. Nabigo silang kunin ang Jerusalem. Noong June 11, 1948, nagkaroon ng ceasefire. Pero tuso itong si Israel. Bagamat ceasefire na, ay nilusob pa rin niya ang ilang parte ng supposedly para sa Palestinian Arabs. At lumalabas na itong mga nilusob niya ay yung mga gusto pa niyang lupa na hindi ibibigay sa kanya kung sundin niya ang partition plan ng UN. Kung kaya't wala pang isang buwan mula sa pag-declare ng bagong estado ng Israel, ay nawalan na ang mga Arabo ng mahalagang parte ng lupang sana ay natira sa kanila. Tinatayang 350,000 Arab Palestinians ang napalayas mula sa mga nasakop na lupain. My personal opinion is that gusto talaga ng Israel na makuha ang Jerusalem, Bethlehem, Galilee at iba pang mga lugar na hindi lang strategically advantageous sa kanila, but also because may relevance sa mga ito sa buhay ni Jesus Christ. Kung hindi sila lumusob, yung Galilee for example will be part of the Arab lands, and Jerusalem will be shared, technically, but completely within Arab land. Ayaw ng mga Israeli yun. This short 1948 Arab-Israeli war led to Israel getting 26% more land. And as I said earlier, it led to the expulsion of more Arabs. Isa na sa mga Arab na ito ang pamilya ng tatay ni na Gigi at Bella Hadid. Ipinanganak si Muhammad Hadid noong panahon ng pag-alis ng pamilya niya. Anya, we became refugees to Syria and we lost our home to a Jewish family that we sheltered. Strange thing. Imagine, sila na may bahay sana ay naging refugees sa Syria, samantalang ang Jewish family na kanilang kinupkop ang nagmay-ari sa kanilang naiwang bahay. At syempre, dahil sa Holocaust na nangyari, nagdagsaan ngayon ang mga Jew. Ang totoo niyan, maraming mga Jew ang nasa iba't ibang bansa na kung tutuusin at pwede na silang manatili doon. Mag-integrate ba? Some are in the UK, some are in the US, and some are even in the Philippines. Kaya lang, itong mga malalaking bansa, hindi pa talaga sila open sa immigration noon. Although hindi nila openly sinasabi, ang gusto nila ay temporary lang ang stay ng mga Jew sa kanila. Kaya talagang tinulungan nila ang mga Jew na bumalik sa tinatawag nilang homeland, which is ang Palestine na nga. So within just 3 years, mula nang itatag ang State of Israel, umakyat ang bilang ng Jews mula 700,000 to 1,400,000. By 1958, 2 million na sila. Even ang future Prime Minister Golda Meir, na noon ay naninirahan at nag-aaral na sa US, specifically sa Milwaukee, Wisconsin, ay nagbalik rin. Very easy na ang pagbabalik nilang ito dahil inihanda na ng JNF ang dadatnan nila. Facilitated lahat mula sa trips pabalik hanggang sa tutuluyan nila. Imagine this to be something like nag-abroad ka sa tulong ng isang agency. Sila ang magpaprocess ng mga papeles mo, pati ng titiran mo. Except that, papunta ka sa isang lugar na magiging bansa mo na for good. At habang nangyayari yan, habang nagdadatingan ng mga Jew, lalong sumisikip ang mundo ng mga Arab Palestinians. Lalo sila napupush out sa mga lugar nila kasi
May mga Jewish developer na nagdadatingan para gumawa ng mga housing ng mga Jew. Isa na namang digmaan ang naganap noong 1967, ang ikatlong Arab-Israeli War. Muli ay nanalo ang Israel. Hindi lamang nila nasakop ang buong Palestine, kundi pati ang Sinai Peninsula. Tinatayang 300,000 pang Palestinians ang napaalis. Kaya lang, nagkamali ang Israel na ibinalik pa nila ang mga nakuha nila. Dito na sana magtatapos ang lahat. Israel na sana lahat yan. Over these wars, and each time Israel gets land from the Arabs, the expelled Arabs would either leave for good or they would be pushed to the Gaza Strip. Kaya jam-packed yung Gaza kasi wala namang mapupuntahan na mga Arab na nawala ng tahanan. I mean, not only their houses, but they literally lost their land. And so they have to take refuge in Gaza. Kaya naman, may mga Palestinian na hindi matanggap ang nangyari sa kanila noon. Over time, nagtanim sila ng galit sa Israel. Just the concept of the existence of Israel as a whole. Kasi ang pagkabuo ng Israel ang sanhi ng mga kamalasang nangyari sa kanila. Para sa kanila, sinakop ang Palestine ng mga Hudyo. At kung iisipin mo, andyan nga ang Palestine Jewish Colonization Organization. So totoo naman talaga yung kwento ng pananakop. Sinakop ang Palestine ng mga Hudyo, kaya nais silang palayain ito mula sa mga mananakop. Para sa kanila, armadong pakikibaka ang tanging paraan upang mapalaya ang kanilang inang bayan. Noong 1987 ay nagsimula ang peace negotiations sa pagitan ng Palestinian Authority at Israel at ito ay ginanap sa Oslo, Norway. Ang unang hakbang sa negotiation na ito ay ang mutual recognition o kabilaang pagkilala. Nakikilalanin ng Palestinian Authority ang Israel bilang lehitimong bansa at kikilalanin naman ng Israel ang Palestine bilang isang lehitimong bansa rin. Kaya lang, may isang imam na umayaw. Out of his charity organization, Hamas was born. Mula sa pagiging charitable, siya ay naging violent. Inakusahan ng Hamas ang Palestinian Authority for being corrupt and collaborators of Israel dahil tinanggap nito ang mga latak na binibigyan ng Israel sa kanila. May point din naman ang Palestinian Authority. Masyado nang malakas ang Israel. Nasa Israel pa ang suporta ng superpowers. Kahit anong lusob nila, natatalo sila. And every time nalulusob ang mga Arabo, nawawalan sila ng teritoryo. So sige na nga, tatanggapin na lang. Mas okay na yan kaysa sa wala. Pero ang sabi ng Hamas, hindi maaari. Hindi nila matatanggap ang existence ng Israel as a country. Hindi nila matatanggap ang latak na ibinibigay ng Israel sa kanila. Mula noon hanggang 2005, ay may mga Israeli forces and settlements sa Gaza. By 2003, nag-decide ang Israel na iiwan na nila ang Gaza. Physically, iiwan nila. Pero, kontrolado pa rin nila ang tubig, electricity, telecommunications, at iba pang utilities sa loob ng Gaza. Idagdag mo pa na ang Gaza ay nilagyan ng literal na bakod. It's the sea to the left and the long wall everywhere else. In short, Gaza was an open-air prison. Kunyari, wala na sila doon sa loob ng Gaza, pero para sa mga taga-Gaza, kinulong naman sila. Kung gusto man nila umalis sa lugar na yon, kontrolado ng Israel ang mga daan palabas. Gagamit ka ng airport kasi alis ka na nga. Sa Israel ka sasakay ng eroplano. So paano ka aalis? Wala kang magagawa. Hopeless ang pakiramdam ng mga nasa loob ng open-air prison na yun. Pero ano nga ba talaga ang dahilan ng pag-disengage ng Israel sa Gaza? Simple lang. Pag nag-disengage, tigil na rin ang peace process. Pag tigil ang peace process, tigil rin ang negotiation para sa tuluyan ng maging state ang Palestine. Or should I say, kung ano pa ang natira na hindi kinuha ng Israel.
Ang tingin ko dito, gustong gawin ng Israel sa Gaza ang ginawa ng Malaysia sa Singapore, which is to force Gaza into submission. Ito ang kwento. Nang hindi magkasundo ang Malaysia at Singapore, sabi ng Malaysia, kung ayaw niyo sumunod, hindi bahala kayo sa buhay niyo. Tingnan lang namin kung hindi kayo bumalik sa amin para humingi ng saklolo. At that time kasi, dependent ang Singapore sa Malaysia for almost everything. Halos walang-wala ang Singapore. So by abandoning Singapore, Malaysia thought na once mahirapan ang Singapore, ay magpapakumbaba ito at maninikluhod na tanggapin silang muli ng Malaysia. E may Lee Kuan Yew ang Singapore. Nagkamali ang Malaysia. Parang ganyan ang gustong gawin ng Israel sa Gaza. Sabi ng Israel sa Gaza, bahala kayo sa buhay niyo. Gusto niyo magsarili? Sige. Pero nasa amin lahat ng kailangan niyo. Tingnan lang namin kung hindi kayo makiusap na magpasakop na lang sa amin. Kaya lang, instead na Lee Kuan Yew ang meron ng Gaza, Hamas ang meron sila. Instead na isang pinuno na talagang may pangarap ng pag-unlad para sa kung ano man ang natira sa kanya, paghihiganti ang isinapuso ng Hamas. So magugulat ka pa ba kung nanalo ang Hamas sa eleksyon sa Gaza noong 2006, ilang buwan matapos umalis ang Israel? Ang mga Hamas ang nagre-reflect sa sentiments ng mga taga-Gaza. So sila ang binoto ng mga tao. Ang sabi ng Hamas, pagbabago. Ang sabi ng Hamas, unity. Yun ang hanap ng mga taga-Gaza So binoto nila ang Hamas. Ang mali nila, wala ring plano ang Hamas bukod sa bawiin ng mga lupang sinakop ng Israel. Yun lang ang gusto nila. Kung ano ang gagawin sa Gaza na iniwan sa kanila, at kung ano ang gagawin sakaling may mabawi silang mga lupain mula sa Israel, wala rin silang plano. Basta nanalo lang sila sa eleksyon. Idagdag pa natin na naging mga corrupt ang sumunod na mga leader ng Hamas. Dahil may foreign aid na pumapasok sa Hamas para sana sa pagpapaunlad sa Gaza, nagpakasasa ang mga leader ng Hamas sa pera at gumawa ng mga tunnel at bumili ng mga armas para ipagpatuloy ang kanilang pakikibaka. Nasa Qatar ang mga leader ng Hamas. Nag-i-enjoy sa mga buhay nila samantalang ang mga ordinaryong mamamayan ng Gaza ay mas lalong nabaon sa kahirapan. Bago natin pag-usapan ang kinabukasan ng Gaza, banggitin muna natin kung sino ang may kasalanan kung bakit nasasadlak kayo ng Gaza. Ang United Kingdom o Britain. Patong-patong na pagkakamali ang ginawa ng UK na siyang nagdala ng matinding kamalasan sa Palestine. Una, hindi lamang sinuportahan ng UK ang mga Zionist. Tumulong din sila sa organized na pananakop sa Palestine. For sure, itutuloy ng mga Zionist ang plano nila, pero mas mabuti sana yon kung ang pagbabalik ng mga Jew ay nangyari per individual family na maghahanap ng lugar nila sa kanilang homeland, kung saan mapipilitan silang manirahan kasama ang mga Palestinian instead na sa settlements, condo style, or subdivision style, which created a physical divide between the Jews and the Palestinians. Pangalawa, nagbigay ng funding ang UK sa mga Jews. At hindi lamang nito pinabilis ang resettlement, kundi pati na rin ang pag-unlad ng ekonomiya ng mga Jew. Sana, nagbigay rin sila ng funding sa mga Palestinian para hindi na pag-iwanan ng mga ito. With the wealth gap created, naging mga taga-silbi ang mga Palestinian sa mga bagong dating at hindi ito nagustuhan ng maraming Palestinian. Pangatlo, binitawan ng UK ang Palestine at wala itong inakong responsibilidad upang masiguro na ang hatian o partition at ang transition to sovereignty for both states ay magiging patas at mapayapa. Pangapat, pinaboran ng UK ang mga Jew sa distribution ng lupa at pumayag sa sapilitang paglipat ng mga Palestinian kung saan tinanggal sila sa masasaganang lupa at tinilipat sa mababatong lupa at sa disyerto. Panglima, walang ginawa ang UK when Israel strategically occupied Gaza and the West Bank through patches of settlements.
Walang ginawa ang UK noong binakuranan ng Israel ang Gaza and even around parts of the West Bank. Hanggang sa ngayon ay may mga Israeli pa ring tumatangging umalis sa West Bank. And speaking of settlements ngayon ng mga Israeli sa West Bank, organized pa rin ang mga ito. May documentary akong napanood tungkol sa isang mahirap na pamilyang dati ay nakatira sa teritoryo ng Israel na pumayag lumipat sa isang settlement sa West Bank kapalit ng bahay, lupa at pera. Ikaw ba naman ang ofera ng ganyan at hirap pa sa buhay? Baka pumayag ka rin, di ba? Yes, organized pa rin ang mga Zionist around the world. Patuloy silang nag-aambagan ng pera para magpatayo ng building at maglipat ng mga Jew para tumira sa West Bank dahil ang layunin nila ay sakupin pa rin ang mga lugar na naibigay sa mga Palestinian. Hindi kasi sila makabitaw dahil ang ibang mga lugar na mahalaga sa kanilang relihiyon ay nasa lupain ng mga Palestinian. Now, the future of Gaza. Given the current situation, ano sa tingin nyo ang dapat na endgame sa digmaang ito? Possible pa ba ang two-state solution? Dapat pa bang magkaroon ng estado ng Palestine? Naalala niyo ang sinabi ko kanina about doon sa nangyari noong 1967, Israeli-Arab War, kung saan nasakop na ng Israel ang lahat ng Palestine? Yung sinabi ko na nagkamali ang Israel kasi isinuli pa nila ang nakuha nila. Para sa akin, sa ngayon, panalo ng Israel eh. Tama man o mali, Israel na ang makapangyarihan sa dalawa. Lugmok na ang Gaza at West Bank. Total, gusto naman na ng Israel na tapusin ang Hamas, at sa gagawin nilang ito ay marami silang sisiraing infrastructure sa Gaza at marami ang mamamatay, i-integrate na lang nila lahat ang Gaza at West Bank. Gawin ng Israel lahat para matapos na ang mass suffering ng mga tao. Marami ang magpoprotesta, I know. Pero for all intents and purposes, kung ako ang taga-Gaza, mas gugustuhin ko na tanggalin na ang kulungang nakapalibot sa akin at mamuhay ng payapa kaysa sa magpatuloy ang hidwaang wala namang patutunguhan. Dapat nasa paaralan ng mga bata. Dapat nakakapagtrabaho ang mga gustong magtrabaho. At kung gusto mo magtayo ng bahay o negosyo, dapat may security ka na bukas makalawa ay hindi sisirain ng bomba ang bahay o negosyo mo. On the part ng Palestinians, tanggapin na sana nilang talo sila. At dahil uso naman na ngayon ang pagtanggap ng refugees, baka dapat bigyan na lang ng refugee status ng mga iba't ibang bansa ang mga Palestinians para makapagbagong buhay na sila. And speaking of refugees, may mga Palestinian refugee na rin sa Pilipinas at sila ay tinutulungan ng mga NGOs para makapagbagong buhay. And on the part naman ng Israel, dapat maging magnanimous winner sila. Dapat nilang tanggapin ng buo sa loob ang mga Palestinians. Natural, may ilang mga batang umiiyak ngayon dahil nawalan ng magulang ang magiganti paglaki nila. So dapat paghandayan ng Israel kung paano ito haharapin. Dapat ibigay nila ng buo ang mga karapatang binibigay sa lahat ng mga citizen nila. Kasama na riyan ang makapag-aral, makapagtrabaho, at mabuhay ng payapa. Kasi hanggang sa nararamdaman ng mga Palestinian ang pagmamata, at panggugulan ng Israel sa kanila, hindi matatapos ang gulo nila. So what seems to be the problem? Ano ang problema? Gusto ng Israel ang lupa, pero hindi ang mga tao. Yan ang problema. They would deny it, of course. Pero hindi kailangan ng henyo para malaman yan. Patay-malisya lang yan sila. Whether you like them or not, the Israelis have played that long game very well. Una, sa pagkuha ng simpatya ng world leaders. Pangalawa, napalabasing sila ang victim at dinidepensahan lamang nila ang bansa nila. And for the 1967 war and the 2023 war, that is true kung yun lang ang titingnan mo. Nag-pay off ang passive-aggressive strategy nila.
Hindi nila gusto yung mga tao kasi alam nila ang risk na hatid ng Palestinians kapag binuksan nila ang Israel sa mga Palestinian. Magkakaroon ng mga revolusyonaryo in their midst at hindi na nila mararanasan pa ang kapayapaan, seguridad at kaunlaran na nararanasan nila. For example, imbis na sa mga lugar lang malapit sa border ang mga pagsabog ng bomba, kapag binuksan nila ang Israel sa mga Palestinians, maaaring may mga makapasok na may balak ng masama at maaaring sa ibang parte na ng bansa mangyari ang mga karahasan. So ang gusto nilang mangyari, besides giving the Palestinians enough reason to leave, ay itulak ang mga bansang gaya ng Egypt, Syria, Lebanon, and even Qatar, US and UK na kunin na ang mga Palestinians. Nais ng Israel na i-abandon ng mga Palestinian ang Gaza at West Bank.